Nakarinig ka na ba ng balitang nakakagulat pero parang eksena sa isang pelikula? Eto na, pakinggan mo. May isang Pinay domestic helper sa Israel, tawagin na lang natin siyang si Ate Sender. Nagsimula ang lahat ng pumutok ang gulo doon. Imagine mo, bawat tunog ng sirena, yung tinatawag nilang red alert, halos mapatalon siya sa takot. Yung mga pagsabog, yung kaba, yung pakiramdam na baka ito na ang huli mong araw. Ganyan ang nararanasan niya. Araw-araw, parang laging may banta sa buhay niya. At syempre, sino ba namang hindi matatakot? Nasa gitna ka ng gulo, malayo sa pamilya mo sa Pilipinas. Ang tanging iniisip mo lang ay ang kaligtasan mo at kung paano ka makakaligtas sa bawat araw. Ang hirap, di ba? Pero sa gitna ng lahat ng kaguluhan na ito, may isang hindi inaasahang pangyayari na babago sa takbo ng buhay niya. Habang ang Iron Dome ng Israel ay abala sa pagsalo ng mga missile sa labas, sa loob naman ng bahay ng kanyang employer, ibang klase ang nangyayari. Ang employer niyang Israeli, na dapat sana ay amo niya lang, ay naging sandalan niya. Sa gitna ng takot at pangamba, sa kanya siya humuhugot ng lakas. Ang relasyon nila ay nagsimula sa simpleng pag-aalala. Tinatanong siya kung okay lang ba siya, kinukumusta, at sinisiguradong ligtas siya. Unti-unti, ang mga simpleng pag-uusap na iyon ay nauwi sa mas malalim na koneksyon. Ang takot na nararamdaman ni Ate Sender ay napapalitan ng pakiramdam ng seguridad kapag kasama niya ang kanyang amo. Para bang sa mga bisig nito, protektado siya sa lahat ng panganib sa labas. At sa bawat sirena na tumutunog, imbes na takot, isang kakaibang kapanatagan ang kanyang nararamdaman. At dito na nga nag-iba ang ihip ng hangin. Mula sa Iron Dome na pananggalang ng bansa, naging Iron D, biro nga ng mga nakarinig ng kwento, ang personal na tagapagtanggol ni Ate Girl. Hindi na lang proteksyon sa gulo ang ibinibigay ng kanyang amo, kundi pati na rin ang isang uri ng pagmamahal at pag-aaruga na hindi niya inaasahan. Ang kanilang relasyon, na nagsimula sa gitna ng takot at panganib, ay mas lalong lumalim. Dahil dito, nagbago ang lahat ng plano ni Ate Sender. Yung dating pangarap niyang makauwi sa Pilipinas, makapiling ang kanyang pamilya, ay biglang naglaho. Pinalitan ito ng isang bagong desisyon. Isang desisyon na marami ang maaaring manghusga. Nagpasya si Ate Girl na hindi na siya babalik sa Pilipinas. Bakit ka mo? Dahil nangako raw ang kanyang Israeli employer na paninindigan siya. Hindi lang siya, kundi pati na rin ang kanyang anak sa Pilipinas ay susuportahan nito. Isipin mo, mula sa isang sitwasyon na puno ng takot, bigla siyang nakakita ng isang kinabukasan na para sa kanya ay mas sigurado. Mas pipiliin na niyang manatili sa Israel, sa piling ng lalaking nagbibigay sa kanya ng seguridad at nangangako ng isang magandang buhay para sa kanila ng kanyang anak. Ang dating pangarap na pag-uwi ay napalitan ng pangarap na bumuo ng bagong pamilya sa isang banyagang lupa. Ang tanong ngayon, tama ba ang kanyang naging desisyon? Marami ang nagtatanong. Ito ba ay isang tunay na safe haven o isang dangerous affair? Sa isang banda, nakahanap siya ng kaligtasan at pagmamahal sa gitna ng isang napakadelikadong sitwasyon. May isang taong handang sumalo sa kanya at sa kanyang mga responsibilidad. Hindi ba't yun naman ang hinahanap ng marami sa atin? Ang makahanap ng isang taong magiging kasangga natin sa buhay, lalo na sa oras ng pangangailangan. Para sa kanya, ang kanyang amo ang naging sagot sa kanyang mga dasal. Ang lalaking ito ang kanyang naging tagapagligtas. Ang pag-ibig na nabuo sa kanila, para sa kanya, ay tunay at wagas, kahit pa nagsimula ito sa hindi pangkaraniwang paraan. Pero sa kabilang banda, hindi rin natin maiaalis ang mga posibleng problema. Paano kung ang pangakong ito ay mapako? Paano kung ang lahat ng ito ay dala lang ng bugso ng damdamin dahil sa sitwasyon? Ang isang relasyon na nagsimula sa ganitong paraan, gaano katatag? At paano na ang kanyang pamilya sa Pilipinas? Ano ang magiging epekto nito sa kanyang anak kapag nalaman niya ang buong katotohanan? Maraming what-ifs, maraming posibleng komplikasyon. Ang desisyon niyang iwan ng lahat para sa isang bagong pag-ibig ay isang malaking sugal. Isang sugal na maaaring magdala sa kanya sa mas magandang buhay o sa mas malaking kabiguan.
Sa kwentong ito, walang simple o iisang tamang sagot. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang pananaw. Ang moralidad at praktikalidad ay madalas na nagbabanggaan. Ang pag-ibig at kaligtasan ay dalawang bagay na mahirap pagsabayin, lalo na sa isang sitwasyong kasing komplikado ng sa kanya. Para sa ilan, siya ay isang babaeng masuwerte na nakahanap ng pag-ibig sa gitna ng digmaan. Para naman sa iba, siya ay isang babaeng nalagay sa alanganin at gumawa ng isang desisyon na maaaring pagsisihan niya sa huli. Ang kwento ni Ate Sender ay isang paalala na ang buhay ay puno ng mga pagpipilian na mahirap gawin. At minsan, ang pinakamahirap na desisyon ay ang mga ginagawa natin para sa ating sariling kaligtasan at kaligayahan. Ang buhay ng isang OFW ay hindi madali. Puno ito ng sakripisyo, pangungulila, at mga hindi inaasahang pagsubok. Ang kwento ni Ate Sender ay isa lamang sa libu-libong kwento ng ating mga kababayan sa abroad. Ang bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang laban na hinaharap. Ang ilan, tulad niya, ay nakakahanap ng pag-ibig sa hindi inaasahang pagkakataon. Ang iba naman ay nananatiling matatag para sa kanilang mga pamilya. Ang mahalaga ay ang ating pag-unawa at pagrespeto sa kanilang mga pinagdadaanan. Hindi natin hawak ang kanilang buhay at hindi natin alam ang lahat ng kanilang pinagdaanan para makarating sa kanilang mga desisyon. Kaya sa huli, kayo na ang humusga. Tama ba o mali ang ginawa niya? Karapat-dapat ba siyang bigyan ng pangunawa o dapat ba siyang kutiyain? Ang kwento niya ay isang bukas na aklat na may iba't ibang interpretasyon. Isang kwento ng pag-ibig, kaligtasan, at sakripisyo sa gitna ng isang magulong mundo. Ang sigurado lang, ang kanyang karanasan ay isang patunay na ang buhay ay masalimuot at ang pag-ibig ay dumarating sa pinaka-hindi inaasahang paraan. Ano sa tingin ninyo? I-comment nyo naman ang inyong mga opinyon sa ibaba. Gusto naming marinig ang inyong saloobin. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tulad nito. Maraming salamat sa panunood.